Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi, Ma'am Lodet. Ngayon, ako nga po pala si Janica Pearl Tipikero at ako po ay 10-9. Ngayon ay tatalakayin ko kung ano ang outsourcing at ang kanyang mga uri nito. Ngayon, ang una kong tatalakayin kung ano ang outsourcing. Ano nga ba ang outsourcing? Ang outsourcing ay isang proseso kung saan ang isang kumpanya o negosyo ay kumukuha ng ibang tao o organisasyon sa labas ng kanilang kumpanya para gawin ang ilang gawain o serbisyo na dati ay sila mismo ang gumagawa. So, ito ang kanyang halimbawa. Ang halimbawa nito, imbes na ang isang kumpanya ay magtayo ng sariling IT department, maaari nilang ipa-outsource ito sa isang IT service provider na eksperto sa larangan iyon. So, ginawa ito upang makatipid sa gastos at mapabilis ang kanilang trabaho at makakuha ng expertise mula sa mga professional. Sa madaling salita, para itong pagtatalaga ng gawain sa iba para mas makapag-focus ang kumpanya sa kanilang pangunahing negosyo. So, ang susunod kong tatalakayin ang tatlong mga uri nito. Unang-una, offshoring. Ito ay ang paglilipat ng trabaho o serbisyo sa ibang bansa, madalas sa mas malalayong lugar. Halimbawa, ang isang kumpanya sa Amerika ay naglalagay ng kanilang call center dito sa Pilipinas or sa India. Bakit? Dahil mas mababa ang gastos sa pasahod at mas madali ring makakuha ng 24/7 service dahil sa magkakaibang time zone. Gayunpaman, may hamon nito tulad ng language barrier at cultural differences. Ang pangalawa ay nearshoring. Ang nearshoring naman ay ito ay outsourcing pero sa malapit na bansa lamang o karatig na lugar. Halimbawa, ang isang kumpanya sa US ay magpapa-outsource sa Mexico o sa Canada. Ang bentahin nito ay halos pareho ang time zone. Mas madali ang komunikasyon at mas mababa pa rin ang gastos kaysa onshoring. Ngunit ang limitasyon naman ay mas mataas ang presyo kumpara sa offshoring at maaaring mas kaunti ang available sa skilled workers. Ang pangatlo ay onshoring. Ito ay outsourcing pero sa loob lang ng sariling bansa. Halimbawa, isang kumpanya sa Manila ay naglalagay ng kanilang back office operation sa Cebu o sa Davao. Ang kagandahan nito ay iisa ang kultura, iisa ang wika, at pareho ng mga batas at regulasyon. Mas madali rin itong kontrolin. Ang downside naman ay mas mataas ang labor cost kaysa offshoring at nearshoring. Kung pagsasamahin natin, makikita na ang tatlong uri ng outsourcing ay isa ang layunin. Ang gawing mas epesyente at mas matipid ang operasyon ng kumpanya pero naiiba sila sa paraan. Ang offshoring ay ang pinakamalayo o pinakamura pero may cultural gap. Ang nearshoring naman ay malapit, mas mabalanseng option. Ang onshoring ay ang pinakamadali ang komunikasyon pero mas mataas ang gastos. Sa madaling salita, nakakadepende sa pangangailangan at resources ng isang kumpanya
kung alin ang kanilang pipiliin. At yun lang po at maraming salamat.